Welcome back sa Bako Recaps. Sa video na ito ay ikikwento ko sa inyo ang buong istorya ni Ip Man mula sa mga pelikulang may pamagat na Ip Man 1, Ip Man 2, Ip Man 3 at Ip Man 4 The Finale. Simulan na natin. Taong 1935 sa bayan ng Foshan ay nagkalat ang iba't ibang paaralan ng Kung Fu sa paligid. Kaya nga naturingan din ang lugar na ito bilang Martial Arts Street. Nag-aagawan ng mga Kung Fu Masters para sa mga estudyante at kasama na dito ang bagong residente sa lugar na si Master Liu. Binisita niya ang tahanan ni Ip Man at inaya siya para sa isang friendly match dahil gusto niya daw makita ang pinagmamalaking style ni Ip Man na tinatawag na Wing Chun. Bago ang lahat ay inaya muna ni Ip Man si Liu para kumain at pumayag naman siya. Nang matapos ay tinitigan siya ng masama ng kanyang misis na si Cheng dahil ayaw niyang nakikipaglaban ng kanyang mister. Samantala sumabit ang saranggola ni Yuan sa isang puno na malapit sa bintana ng bahay ni Ip Man. Kaya naman nasaksihan niya ang laban ng dalawang master. Hindi umubra si Master Liu sa galing ng ating bida na hindi pa nga ginagamit ang buo niyang lakas. Nagpasalamat si Liu kay Ip Man sa pagpayag sa kanilang friendly match. Nakiusap din siya na ituring na lang na sikreto ang laban na ito dahil walang mag-e-enroll sa kanyang school kung malalaman na natalo siya. Pumayag si Ip at nagpaalam na sila sa isa't isa. Sa restaurant ni Lin na kuya ni Yuan ay pinagkakalatan ng binata sa lahat ng pagkatalo ni Liu mula sa mga kamao ni Ip Man. Dumating din sa lugar si Ip para sa isang business talk sa kanyang malapit na kaibigan na si Quan na balak magtayo ng isang pagawaan ng bulak at kailangan niya ng puhunan mula kay Ip. Sa school ni Liu ay nabalitaan niya mula sa kanyang estudyante na pinagkakalat daw ni Yuan ang kanyang pagkatalo kay Ip. Nagulat siya at nagmadaling sinugod ang restaurant. Agad niyang kinumprante si Yuan at sinabing bawiin ang lahat ng kanyang sinabi para maayos muli ang kanyang reputasyon. Tumanggi siya at pinuntahan si Ip para kumpirmahin ang kanyang nasaksihan. Hindi sumagot si Ip na ayaw itong kumpirmahin dahil nga may kasunduan sila ni Liu. Kaya naman si Lin na lang ang nagsabi sa lahat na puro kasinungalingan lamang ang mga pinagkalat ng kanyang kapatid. Nagsagutan ng magkapatid hanggang sa umabot sa puntong pahiyain ni Lin si Yuan sa harap ng madla. Dahil sa kahihiyan ay lumayas siya sa bayan ng Foshan. Dumating si Captain Lee para asikasuhin ang kabuluhan. Sinabi niya sa lahat na wala na sa panahon ng Kung Fu at ang uso na daw ngayon ay ang mga baril. Tinutok niya ang baril kay Ip na agad namang nakalas ang baril gamit lang ng isang kamay. Sinabi niyang kahit wala na sa panahon ng Kung Fu ay sibilisado pa rin ang mga taong gumagamit nito. Pagtapos ay nilibre niya ng pagkain si Lee at nagpasalamat rin siya kay Liu para sa pag-unawa. Bumalik siya kay Quan at binigay na ang pera para gawin niyang puhunan. Sinabi niyang bayaran na lang siya kapag kumita na ang kanyang negosyo. Sa kanyang tirahan ay dumating si Lin sa lugar at humingi ng isang friendly match na agad naman niyang tinanggap. Habang naglalaban ng dalawa ay sumingit ang anak niyan si Chun para ipakita ang kanyang drawing ngunit walang oras si Ip para sa kanya. Dahil dito ay pinagalitan silang lahat ni Cheng at pinaalis na sa kanilang tirahan. Umalis ang lahat at ang mapag-isa na si Ip ay tsaka niya lang na-appreciate ang gawa ng kanyang anak. Kinabukasan ay dumayo sa Foshan ang grupo ng mga probinsyano na gangster na pinamumunuan ni Jin. Balak niyang magtayo rin ng paaralan sa lugar at para gawin yon ay gusto muna ni Jin matalo ang lahat ng master sa lugar para makuha niya ang lahat ng estudyante sa Foshan. Agad niyang hinamon ang unang master na kanilang nadaanan at tinanggap naman nito ang kanyang hamon. Sa laban ay walang palagang master laban kay Jin. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad nilabanan ang sumunod na master. Sa laban ng mga sandata ay muling nanalo si Jin. Sinabi naman ng mga estudyante ni Master Liu na pumunta siya sa Pure Gold kaya naman ay pinagpabukas na lang nila Jin ang kanilang misyon. Kinahapunan ay tinampang makipagbati ni Ip sa kanyang pamilya. Biglang pumunta sa kanilang lugar si Lin at binalita sa kanya ang patungkol kay Jin na niyuyurakan daw ang reputasyon ng kanilang bayan. Kahit nakatingkati siyang puntahan at labanan si Jin ay mas nanaig pa rin ang respeto niya sa kagustuhan ng kanyang misis. Kinabukasan ay pinalagan na ni Master Liu si Jin. Siya na lang ang inaasahan ng mga master sa lugar para isalba ang kanilang reputasyon ngunit bandang huli ay nagkulang rin ang itlog niya sa lakas ni Jin. Sa isang tainan ay patuloy na nagyayabang ang mga probinsyano dahil nga madali lang nilang nagapi ang mga master ng Foshan. Nag-init ang itlog ng tindero dahil sa kanilang yabang at sinabing wala silang karapatang tumahol hanggat hindi niya pa natatalo si Ip Man. Nawala ng gana si Jin kaya naman ay agad nilang pinuntahan ang tirahan ni Ip. Tinanggihan siya ni Ip dahil sa kanyang misis ngunit nang insultuhin sila ni Jin ay ang kanyang misis na mismo ang nag-joke sa kanyang mister na turuan ng leksyon ang mayabang na probinsyano. Dumating si Lee sa lugar para kontrolin ang kabuluhan pero pinagbigyan rin niya ang gwelo ng dalawa para maibalik ang reputasyon ng kanilang bayan.
Na-excite lalo si Jin dahil masasaksihan na rin niya ang Wing Chun ni Ip Man na ayon sa kanya ay pambabaing estilo. Naglaban ng dalawa at puro depensa lang ang ginawa ni Ip kaya nasira ang ilang kagamitan sa kanilang sala. Nahinto ang kanilang laban sa pagbike lechon at nakuha pa ng insultuhin ni Jin ang bata. Dahil dito ay nirolyo ni Ip ang kanyang mga manggas at muling nilabanan si Jin hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang magkaroon siya ng malay ay muli niyang inatake si Ip gamit ang isang sandata ngunit hindi pa rin siya umubra kay Ip na gumamit lang ng feather duster. Tuwang-tuwa ang mga residente sa pagkatalo ng mga dayuhan na napilitang lisanin na ang bayan ng Foshan. Sa mga sumunod na araw ay binigyan ng mga residente si Ip ng iba't ibang regalo bilang pasasalamat sa pagbabalik ng tarangalan sa kanilang bayan. Marami rin sa kanila ang gustong magpaturo ng kung fu kay Ip pero gaya ng dati ay hindi talaga siya tumatanggap ng mga estudyante. Lumipas ang 2 taon ay nangyari na ang Marco Polo incident kung saan sinakop ng Japan ang bansang China. Naghirap ang mga Chinese at maraming namatay mula sa gutom at pagmamalupit ng mga Japanese. Ang Foshan ay pinamumunuan na rin ng mga Japanese at maging ng tirahan nila ay kinuha nila. Napilitang mabuhay sa kahirapan ng kanilang pamilya at kinailangan nilang isanla ang ilan nilang natabing mga alahas para sa pagkain. Isang araw pagkatapos bumili ng bigas ay nagkita sila ni Kwan. Dinala siya nito sa kanyang pabrika ng bulak at inimbitahang magtrabaho doon dahil nga pera naman niya ang pinampuhunan sa negosyong ito. Tumanggi si Ip dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa iba. Lumipas ang ilang buwan ay naubusan na naman ng bigas sila Ip. Nagkasakit din ang kanyang misis na sinabing nasanla na nila lahat ng mga alahas. Kaya naman ay napilitan si Ip na maghanap ng trabaho. Matapos ang ilang rejection ay nakuha siya ng isang hiring manager na nakakilala sa kanya. Nagtrabaho siya sa isang minahan ng uling at doon ay muli niyang natita si Lin. Natita rin niya sa lugar ang ilan sa mga dating kung fu master sa Foshan. Nagtabi ng kamote si Ip para sa kanyang pamilya at sa awa ay hinatian siya ni Lin. Nabanggit rin ni Lin na simula nung mag-away sila ni Yuan ay hindi na sila muling nagkita. Nagsisisi siya dahil hindi man lang siya nakahingi ng sorry sa kanyang kapatid. Nagpanik siya nang mapansin na nawawala ang pinagkakaingatan niyang box at habang hinahanap nila ito ay biglang dumating ang mga Japanese sa kanilang lugar. Sakay nito si Colonel Sato at si Lin na pinagsisilbihan na ngayon ng mga Japanese bilang interpreter. Naghahanap daw sila ng mga marunong mag-kung fu na gustong lumaban sa mga Japanese martial artists. Sa una ay walang nag-volunteer ngunit nang malamang may premyong isang sakong bigas kapag nanalo ay nag-volunteer na ang ilan sa kanila kabilang na rin si Lin. Dinala sila sa isang lugar kung saan nasaksihan ni Lin si Master Leo na matagumpay na natalo ang isang Japanese martial artist. Nakuha niya ang kanyang premyo at nagpasalamat kay General Miura na pasimuno ng paligsahan. Na-excite ang itlog ni Miura at nagpahanap kay Lin ng 3 Chinese na gustong lumahok at kahit matalo daw ay may premyong bigas pa rin. Sumama si Lin sa mga nag-volunteer at nagsimula na ang laban. Agad na sumuko ang dalawa pero patuloy pa ring inatake ni Lin si Miura. Nakailang subok siya sa pag-atake ngunit malayo talaga ang kanilang agwat. Dinuraan niya si Miura at sa galit ng general ay tinanggal na niya sa trabaho si Lin sa pamamagitan ng pagtapos sa kanyang munting buhay. Kinaumagahan sa trabaho ay nakita niya ang box na hinahanap ni Lin ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya. Muling dumating sila Lee para maghanap ng mga volunteers. Tinanong niya si Lee pero ayaw sumagot ng kumag kaya naman ay nag-volunteer na si Ip na lumahok sa paligsahan. Nasaksihan niya doon na nanalo ulit si Leo sa paligsahan. Nag-request siya kay Miura na gusto niyang lumaban sa 3 at pinagbigyan naman siya sa kanyang hiling. Nilabanan niya ang 3 ngunit nagkulang ang kanyang itlog laban sa kanila. Sumuko siya at tampunin niya na panalunan niyang bigas ay bigla siyang pinaputukan ni Sato. Nanginig ang itlog ni Ip sa kanyang nakita. Pinagalitan naman ni Miura si Sato dahil sa kanyang ginawa at binalaan na huwag na itong ulitin. Pinagpatuloy nila ang paligsahan at galit na galit namang nag-volunteer si Ip. Nang malaman niyang pinaslang din ng mga Japanese si Lin ay mas lalong umigting ang kanyang galit. Nag-request siya na gusto niyang lumaban sa 10. Hindi makapaniwala si Miura sa kanyang narinig pero pinagbigyan pa rin niya ang wish ni Ip. Nilabanan ni Ip ang 10 na isa-isa naman niyang pinuruhan. Bilang fan ng martial arts ay namangha ang itlog ni Miura sa kanyang nasaksihan. Bumaba siya at personal na binigay kay Ip Man ng isang sakong bigas. Tinanong niya ang pangalan ni Ip at sinabihang lumaw ulit sa susunod. Sa kanyang pag-alis ay kinuha niya ang napanalu ng bigas ni Rio at binigay ito sa naiwan niyang pamilya. Sa labas ay sinampal at pinagalitan niya si Lee dahil sa kanyang pagtraidor sa mga kapwa niyang Chinese. Sumbat naman niya ay kailangan lang niyang kumayod para mabuhay. Gabi na nang makauwi siya sa kanyang pamilya.
Ginamot ni Cheng ng kanyang mga gasgas sa kamao habang iniiyak niya na sana daw ay mas marami pang maging gamit ang kanyang talaman sa Kung Fu. Pagtapos ay nagano sila. Kinaumagahan ay inambush ng grupo nila Jin na tinabibilangan na rin ni Yuan ng isang sasakyan na pagmamay-ari ng kumpanya ni Quan. Pinuntaan nila ang pabrika at nang hingi ng pera kay Quan kapalit ng sasakyan at mga produkto sa loob nito. Binugbog ni Jin si Quan nang sabihin niyang wala pa silang kita at maging ang anak ni Quan na si Yao ay hindi nakaligtas sa kamao niya. Nagmadaling pinuntahan ni Yao si Ip para hingin ng kanyang tulong ngunit hindi na nila naabutan ang mga barumbado na pinagbigyan pala sila Quan ng ilang araw para makaipon ng pambayad. Nakiusap si Quan sa kanya na turuan silang lahat ng Kung Fu para man lang maipagtanggol ang kanilang mga sarili kapag bumalik na sila Jin. Na-realize ni Ip na may silbi pala ang kaalaman niya sa Kung Fu kaya naman ay pumayag na siya sa kanilang hiling. Sa sumunod na mga araw ay tinuruan niya ang mga trabahador at si Yao ng Wing Chun. Tinanong naman ni Miura si Lee kung bakit hindi pa bumabalik si Ip para lumako. Sinabi niyang hindi niya alam kaya naman ay ginulpi siya ni Sato hanggang sa pumayag siyang hanapin ang kinaroroonan ni Ip. Natunto niya si Ip at sinabing gusto siyang makita ni Miura. Nakita rin niyang pabirong tinututukan ng baril ni Sato ang kanyang anak. Nang makita ni Sato ang kagandahan ng misis ni Ip ay binalak niyang maararo ang binibini ngunit pinigilan siya ni Ip na mabilis pinatumba ang 3 kumag. Nag-offer si Lee na dalhin sila sa mas ligtas na lugar at bago sila umalis ay gumanti muna siya kay Sato. Pagbalik niya sa office ay pinarusahan siya ni Sato dahil hinayaan niya di umanong tumakas si Ip at inutos naman ni Miura na halughugin ang buong Foshan para mahanap si Ip. Pag-uwi niya ay dinaanan niya ang kanyang pamilya at justified nga ang pagsisilbi niya sa mga Japanese dahil marami siyang binubuhay. Dinalaw niya sila Ip na labis nagpapasalamat sa kanyang tulong at sinabi niyang pinapahanap siya ni Miura. Kinabukasan ay muling bumalik ang grupo nila Jin pero sa oras na ito ay handa na silang lahat para labanan ng mga kumag. Naglaban-laban ang lahat hanggang sa dumating si Ip para pigilan ang gulo. Nagtago si Yuan nang makita si Ip at nainis naman si Jin dahil sinisira na naman ni Ip ang kanyang mga plano. Nilabanan sila ni Ip hanggang sa sila Jin at Yuan na lang ang matira. Nagkulang ang lakas ng dalawa at sa huli ay nabini si Jin nang hampasin ni Ip ang kanyang tenga. Kinausap ni Ip si Yuan at sinabing patay na ang kanyang kuya. Binigay niya ang pinagkakaingatang box ni Lin at napahagulgol naman sa iyak si Yuan nang makita ang laman nito. Kinagabihan ay nagmamadaling pinuntahan ni Lee si Ip at sinabing may nagtimbre daw ng kanyang kinaroroonan. Tinipo ng mga Japanese ang mga residente at tinanong kung nasaan si Ip Man. Gamit ang wikang Chinese ay sinabi ni Lee na walang magsasalita ngunit sa desperasyon ay ginulpi ni Sato si Quan. Dumating si Ip at siya naman ang ginulpi ni Sato. Bago pa siya tapusin ni Sato ay lumabas si Miura at sinabing gusto niyang turuan ni Ip ng Chinese Kung Fu ang mga sundalong Japanese. Tumanggi si Ip at hinamon na lang si Miura sa isang laban. Para sa pride ng Japan ay tinanggap niya ang hamon at pinadakip si Ip. Kinausap siya ni Sato at sinabing karangalan at reputasyon ng Japan ang nakasalalay sa magiging laban nila. Pinuntahan ni Miura ang selda ni Ip at nag-ano sila. Sinabi rin niyang hindi siya naniniwala na mas malakas ang Chinese Kung Fu kesa sa Japanese martial arts. Pagtapos ay binalaan siya ni Sato na kapag nanalo siya ay buhay niya ang kapalit. Kinabukasan ay kinidnap ni Quan ang pamilya ni Ip para ilayo sila sa gaganaping laban nila Ip at Miura. Nakumbinsin niyang bumalik si Quan nang sabihin niya nito lang ang pagkakataon na masuportahan niya ang kanyang mister sa kanyang hilig sa Kung Fu. Dinala na si Ip sa entablado kung saan naghihintay si Miura para sa kanilang alam niyo na. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng dalawang master. Sa huli ay mas nanaigang lakas at galing ni Ip nang matalo at mapaslan niya si Miura sa harap ng mga Japanese at Chinese. Nagbibiwang ang lahat ng Chinese sa kanyang tagumpay nang bigla siyang barilin sa katawan ni Sato. Nasaksihan nila Cheng ng lahat pati na rin ang kanyang pagbagsak sa entablado. Sa gitna ng kabuluhan ay pinaslang ni Lee si Sato gamit ang kanyang sariling baril. Sa tulong nila Yuan at Quan ay nakaalis ng Foshan ng buong pamilya ni Ip. Taong 1945 ay naging malaya na ang mga Chinese mula sa bansang Japan matapos ang 8 taon ng pananakop. Ang pamilya naman ni Ip ay lumipat sa Hong Kong para doon ipagpatuloy ang bagong yugto ng kanilang buhay. Taong 1950 sa Hong Kong ay nagrente si Ip Man kay Kan ng spasyo sa rooftop para sa kanyang Wing Chun School. Ngunit lumipas na ang 1 linggo ay matumal pa rin ang kanyang negosyo at wala pa ni isang estudyanteng nag-e-enroll. Kaya naman ay hirap pa rin ang kanyang pamilya at gipit rin sa pera para sa tuition ni Chun at renta sa kanilang tinitirhan. Dahil tambay lang si Ip ay pinapagamit na lang niya sa kanyang kapitbahay ang rooftop para doon magsampay. Sa pansyam na araw ay pumunta si Ryom sa kanyang lugar. Inakala ni Ip na mag-e-enroll siya ngunit hinamon lang siya ng mayabang na binata at sinabi pang magbabayad siya ng tuition kapag nanalo si Ip Man sa kanya.
Naglaban ang dalawa at pinaglaruan lang ni Ip ang kumag. Sa huli ay napa-walkout si Ryung nang hindi pa tumutupad sa kanyang pangako na magbabayad pag natalo. Kinahapunan ay bumalik siya kasama ang kanyang mga barkada na minaliit din si Ip Man. Hindi nag-aksaya ng oras si Ip at nilabanan ng tatlo ng sabay-sabay. Hindi umubra ang 6 nilang itlog sa galing ng ating bida. Nang papaalis na si Ip ay nagmakaawa silang lahat para mag-enroll. Kinilig ang itlog ni Ip Man dahil nagkaroon siya agad ng 4 na estudyante matapos ang 9 na araw na walang kita. Sa sumunod na mga araw ay nagsimula na ang kanyang klase at lumipas pa ang ilang mga araw ay dumami ng dumami ang kanyang mga estudyante. Tinanong siya ni Ryung kung totoo nga ang kwento na tumalo siya ng 10 kalaban ng sabay-sabay. Pagtapos ng klase ay naningil na siya ng tuition fee at pinagbigyan niya ang ilan sa kanila na hindi muna magbayad dahil sa problemang pinansyal. Kaya naman ay medyo na-disappoint si Cheng sa kanyang kinita dahil kulang pa itong pambayad sa kanilang mga utang. Kinagabihan habang bumibili siya ng tinapay ay nanginig ang kanyang itlog nang makita ang kaibigan niyang si Kwan na 5 taon na niyang hindi nakikita. Kinukuyog siya ng 2 kalalakihan dahil nagnakaw siya ng lechon manok sa Senior Pedro. Kaya naman ay namagitan agad si Ip at binayaran na lang ang kanyang ninakaw. Sa tulong ng anak ni Kwan na si Yao ay natunto nila ang kanyang kinaroroonan. Nilapitan ni Ip si Kwan ngunit inatake lang siya nito. Sinabi ni Yao na nagka-brain damage ang kanyang ama matapos siyang barilin sa ulo ng mga Japanese. Naiiyak si Ip na sinisisi ang kanyang sarili dahil kaya lang naman tinugis ng mga Japanese si Kwan ay dahil tinulungan sila nitong makatakas mula sa mga Japanese. Kinaumagahan ay nireto ni Ip si Yao kay Kan para magtrabaho bilang writer sa kanyang newspaper company. Samantala habang nagkakabit ng advertisement si Ryung ay pinigilan at pinagbawalan siya ni Kay. Nagkainitan ng dalawa at nagkahamunan ng laban sa pagitan ng Wing Chun at Hong Kuen. Sa huli ay nanaig ang Wing Chun ni Ryung at natalo si Kay pero bigla naman siyang pinagtulungan ng buong barkada. Binalita kay Ip ang buong nangyari at sinabihan siyang kailangan niyang magbayad ng pera sa palaisdaan para matubos si Ryung mula sa kanila. Agad niyang pinuntahan ng lugar at doon ay tumanggi siyang magbayad ng ransom kaya naman ay inatake siya ng buong gang. Nagkaroon ng matinding bakbakan ngunit hindi umubra at dami ng kalaban sa lupit ni Ip Man. Napilitan ng mga kumag na gumamit ng sandata pero wala pa rin itong nagawa laban kay Ip. Dumating ng marami pang backup pero nang makita ni Jin si Ip ay tumigil sila sa pag-backup sa mga kalaban. Pinayagan ni Jin na umalis ang dalawa ngunit dumating naman ang leader ng lahat ng gang na ito na si Master Hom. Pinaliwanag ni Ip ang buong pangyayari at nang mabanggit niya na natalo ng Wing Chun ng Hong Kuen ay nagalit ang baboy. Sinabi niya na sa lugar nila ay kailangan palang sumali muna siya sa isang paligsahan bago magtayo ng paaralan ng Kung Fu. Lumala ang panininig ng itlog ni Ip nang dumating pa si Fatso na isang police officer. Hinuli at pinakulong niya sila Ip kasama na rin si Jin para sa kanilang ginawang kabuluhan. Pagtapos ay pinuntahan ng 2 baboy ang chief ng Hong Kong Police na si Wallace. Nagbayad sila ng tax sa kumag. Nanghingi ng pera si Hong kay Wallace bilang kabayaran sa kanilang serbisyo sa pag-aayos ng lugar kung saan gaganapin ang isang western boxing event. Imbis na maging patas ay tumanggi siyang magbigay ng parte kay Hom. Sinabi naman ni Jin na nagbagong buhay siya matapos siyang mabingi sa kanang tenga mula sa atake ni Ip noon. Sinabihan si Cheng na nakulong ang kanyang mister at dahil kapos sa pera pang piyansa ay napilitan siyang lumapit kay Kan. Agad nilang pinyansahan si Ip at dumating rin ang misis ni Jin para piyansahan siya. Nakiusap si Ip kay Kan na piyansahan rin si Ryung pero kapos na siya sa pera. Buti na lang ay kinulit ni Jin ang kanyang misis na pumayag rin naman pautanin si Ip para makalaya na si Ryung. Kinabukasan sa gaganaping paligsahan ay excited na sila Master Lo at Master Cheng na makita ang galing ni Ip Man. Nang dumating si Ip ay pinakilala siya ni Master Hom sa lahat. Pinaliwanag rin niya na kapag nalaglag siya sa lamesa ay talo na siya. Kapag magawa naman niyang manatili dito hanggang sa maubos ang insenso ay papayagan na siyang magturo ng Kung Fu. Agad na nag-volunteer si Lo at nagsimula na ang laban ng dalawa. Sa huli ay hindi siya umubra kay Ip. Medyo nabakla si Master Cheng na lumaban pero nang pilitin siya ng mga kapwa niya Master ay nilabanan na niya si Ip. Sa huli ay sumuko din siya. Nabahagang mga buntot sa harap ng iba pang Master kaya naman ay si Master Hom na ang sumubok kay Ip. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng 2 Master na tila ba magkasing galing at lakas lang. Sa huli ay nasira ang lamesa at naging tabla ang laban. Gayunpaman ay pinayagan pa rin ni Master Hom na magturo si Ip. Kaso lang ay kailangan pa rin daw niyang magbayad ng 5,000 kada buwan bilang insurance. Nakita ni Ip na maging ng ibang Master ay sumusunod sa patakaran nito ngunit tumanggi pa rin siya na magbayad kay Hom at umalis na sa lugar.
Nang makaalis siya ay hiningal si Master Home at pinakuha ang kanyang medisina. Lingid sa kanilang kaalaman ay nandoon rin pala si Yao sa lugar na palihim na kumuha ng litrato sa naging paligsahan. Dahil sa scoop na ito ay natuwa sa kanya si Kan. Isang araw ay pumunta ang mga estudyante ni Home sa lugar nila Ip at doon ay pinigilan nila ang iba pang kalalakihan na mag-enroll sa school ni Ip. Kaya naman ay nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng mga estudyante ni Ip at Home. Dahil sa perwisyong natamo ng mga residente sa lugar ay napilitan si Kan na i-cancela ang renta ni Ip sa lugar. Humingi ng tawad ang kanyang mga estudyante pero huli na ang lahat. Pinuntahan ni Ip si Home at doon ay natuklasan niya na kaya pala sila ginulo ay dahil ayaw magbayad ng monthly fee ni Ip. Sinabi ni Home na bayad rin pala ito sa mga dayuhan sa lugar para hayaan silang magpatuloy sa kanilang pagtuturo ng Kung Fu. Nagkainitan ng dalawa at naglaban hanggang sa iligtas ni Ip ang anak ni Home mula sa kanyang sipa. Dumating rin sa lugar ang misis ni Home at iba pa niyang mga bihi. Dahil sa kabutihang ginawa ni Ip ay medyo lumambot ang puso ng baboy para sa kanya. Kinagabihan ay dinala ng kanyang mga estudyante sa kanyang bahay ang kanilang kagamitan sa Kung Fu. Naiiwan si Ryom at muling humingi ng tawad. Taimtim na nag-usap ang dalawa patungkol sa maling paggamit ni Ryom sa Kung Fu. Nagtawanan naman sila nang ikwento ni Ip ang pagkatalo ni Jin sa kanya noon. Kinabukasan ay sa playground na ginanap ang klase ni Ip. Binisita siya ni Home at bilang pasasalamat ay binigyan niya ng ticket si Ip para sa gaganaping Western boxing event. Pagtapos ay pinuntahan niya ang lugar kung saan gaganapin ang event. Dumating sa lugar si Wallace kasama si Mr. Miller o Twister na agad naman tinesting ang ring. Muling hiningi ni Home kay Wallace ang bayad para sa kanilang serbisyo pero tumanggi pa ring magbayad ang pumag na dayuhan. Nagsagutan ng dalawa hanggang sa magalit si Twister at sigawan si Home dahil naiistorbo siya sa kanyang practice. Napilitan ng dalawa na umalis sa lugar at ang masakit pa ay hinayaan niya ang kanyang mga estudyante na manatili doon para tapusin ang pag-aayos sa lugar ng libre. Dumating na ang araw ng event at doon ay nagpakitang gilas sila Cake ng kanilang style na Home Queen. Inimbitahan naman ni Home si Ip na bigyan mo ng pagkakataon ang kanyang mga estudyante na i-showcase ang kanilang Wing Chun. Pinagtawanan at minaliit naman ni Twister ang ginagawang Kung Fu performance nila Cake at naisipang pumunta sa ring. Inojoke niya si Kay na suntokin siya at ang gawin naman niya ito ay tila ba hindi niya naramdaman ang suntok ni Kay. Sa sumunod na suntok ay dumipensa na siya at mabilisan inubos ang mga estudyante ni Home. Nilait niya ang Kung Fu at sinabing mas magandang sumayaw na lang sila. Napahiya ang mga Chinese sa harap ng mga dayuhan na pinagtatawanan pa ang buong pangyayari. Binalaan ni Wallace si Home na huwag subukan ng lakas ni Twister. Nagkaroon ng kabuluhan at dahan-dahan namang nilapitan ni Vyom si Twister. Nagkaroon ng saglit ng laban kung saan nakatulog ng mahimbing si Vyom. Dahil dito ay sumugod na sila Ip at Home sa ring para pigilan ang buong kabuluhan. Sa isang punto ay pinagtulungan nila si Twister hanggang sa mawala na ang tensyon sa ring. Nakiusap si Home kay Twister na humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Tumanggi siya at sinabing hindi niya kailangan mag-sorry sa mga talunan. Pero mag-so-sorry daw siya kapag natalo siya ni Home sa isang laban. Nagalit ang iba pang master sa kanyang hamon pero sa huli ay tinanggap pa rin ni Home ang laban. Sa unang round ay naging pantay ang laban ng dalawa. Binigyan ng payo ni Ip si Home at sinabing subukang atakihin ang tadyang ni Twister. Sa sumunod na round ay na-counter ni Twister ang kanyang atake at napatumba siya. Nakabawi rin siya kalaunan at napabagsak si Twister. Napansin ni Ip na hinihingal na si Master Home kaya naman ay napuruhan din siya ni Twister sa round 2. Inojoke siya ni Ip na sumuko pero hindi talaga matanggap ni Home ang pang-iinsulto ni Twister sa mga Chinese. Patuloy siyang hiningal sa round 3 kung saan madali siyang bumagsak sa kamao ni Twister. Pinigilan rin niya si Ip na ibato ang towel. Nagpatuloy ang laban kung saan tuluyan ang ginawang punching bag ang baboy. Sa huli ay namatay siya matapos mabusog sa mga suntok ni Twister. Nagyabang pa ang kumag na dayuhan na proud pa sa kanyang nagawa. Nagdusa ang lahat sa pagkamatay ni Master Home. Mabilis na kumalat sa mga dyaryo ang ginawang pang-aapi nila Twister sa mga Chinese. Dahil dito ay pinagalitan si Wallace ng kanyang boss na hindi sang-ayon sa kanilang ginawa. Pinahuli ni Wallace kay Fatso ang editor-in-chief ng dyaryo na si Kan. Sa kulungan ay walang awang pinarusahan ni Wallace si Kan hanggang sa pigilan siya ni Fatso. Nagbigay ng statement si Wallace sa media at sinisisi pa nga nila si Home na sa sobrang lampad daw ay hindi kinaya ang ilang mga suntok ni Twister. Bilang paghingi daw ng tawad ay mag-o-organize silang muli ng isang paligsahan kung saan makikipaglaban si Twister sa kahit sinong Chinese na papalag. Muling minaliit ni Twister ang mga Chinese at sinabing wala namang papalag sa takot na mamatay sa kanyang mga kamao. Dumating si Ip sa lugar at opisyal na hinamon si Twister sa isang laban.
Bilang paghahanda ay nakitira muna ang pamilya ni Ip sa kanilang kamag-anak para hindi makaistorbo sa kanyang pag-e-ensayo. Pinuntahan din ni Fatso si Kan at binigyan sila ng mga impormasyon na mag-e-expose sa mga kasamaan ni Wallace. Kinagabihan ay nagpakain si Ip ng aso at nang mag-umaga ay sinimulan na niya ang kanyang training. Dumating na ang araw ng paligsahan kung saan maraming dayuhan at Chinese ang nakaantabay. Pinagtawanan ng mga dayuhan si Ip dahil sa una ay nalilito pa siya sa rules ng boxing. Pinaliwanag sa dalawa ang patakaran at nakuha pang ang maliitin ni Twister si Ip. Sa round 1 ay ginawa ni Ip ang lahat pero na-knockout pa rin siya ni Twister. Sa kanyang pagbangon ay nakita niyang minamaliit siya ng mga dayuhan. Natuloy ang laban at nagawa niyang ma-knockout ng saglit si Twister. Bago matapos ang round 1 ay bumagsak ulit si Ip. Sa round 2 ay mas nanibabaw si Ip na nagawang paulanan ng mabibilis na suntok si Twister. Sa frustration ay nag-chip shot si Twister pagtapos tumunog ang bell. Bago magsimula ang round 3 ay pinagbawalan na si Ip na gumamit ng mga sipa. Pumayag siya sa bagong patakaran na ito at nagsimula na ang round 3 kung saan muntikan na siyang ma-disqualify matapos gumamit ng sipa. Sa round 3 ay muli rin siyang na-knockout ni Twister. Sa kanyang pagdilat ay naalala niya ang binigay niyang payo kay Master Home. Nagpatuloy ang round kung saan pinurukan niya ang mga braso ni Twister. Sa huli ay pinakain niya ng mga suntok si Twister kagaya ng ginawa nito kay Master Home. Hindi na nakabangon si Twister mula dito at tinanghal na si Ip bilang winner ng laban. Nagdiwang ang lahat ng Chinese sa iba't ibang sulok ng mundo. Hinuli at kinulong naman ng mga kapulisan si Wallace na na-expose na ang mga masasamang pinaggagawa. Si Twister naman ay hindi makapaniwala sa kanyang pagkatalo. Nagbigay ng speech si Ip na sana daw ay simula na yon ay matuto na ang lahat na magbigay ng respeto sa isa't isa anuman ang kanyang lahi. Bumalik si Ip sa kanyang pamilya at nasurpresa siya na naipanganak na pala ni Cheng ang bago nilang anak. Sa huling eksena ay pinakilala niya kay Ip ang astig na bata na nagngangalang Bruce Lee. Gusto niyang mag-aral ng Wing Chun ngunit tinandihan siya ni Ip at sinabing bumalik na lang pag lumaki na siya. Year 1959 ay nakatira pa rin sila Ip Man sa Hong Kong kung saan siya na ang pinakasikat na Kung Fu master at teacher. Ang kanyang panganay na anak naman na si Chun ay nag-aaral sa Foshan. Isang araw ay pumunta si Bruce Lee sa kanyang school at nag-apply bilang estudyante ni Ip. Sinabi pa niyan siya ang magiging pinakadakilang estudyante ni Ip dahil sa kanyang liksi at bilis. Pinakita niya ang bilis niya pero tila ba mas mabilis pa rin si Ip kesa sa kanya. Sa huli ay hindi siya tinanggap ni Ip. Samantala sa isang paaralan ay nakipag-away ang bunsong anak ni Ip na si Chin laban sa transfer student na si Fom. Dumating at pinigilan sila ng kanilang teacher na si Miss Wong. Sa faculty ay nalaman nila Ip na gabi pa masusundo si Fom ng kanyang ama dahil sa trabaho. Dahil gutom na si Fom ay pinasabi na lang nila kay Miss Wong na dadalhin muna nila ang bata sa kanilang bahay para doon maghapunan. Pagtapos kumain ay nakita ni Ip na marunong mag-Wing Chun si Fom na sinabing natutunan niya yon mula sa kanyang tatay. Hindi nagtagal ay dumating na ang kanyang tatay na si Chong Tin-chi na isa ring Wing Chun master. Nagkabati ang dalawang bata at nagpasalamat naman si Tin-chi kay Ip. Sa labas ay nabanggit ni Tin-chi kay Fong ang kanyang ambisyon na kunin mula kay Ip Man ang titulong Wing Chun Grandmaster. Pagtapos may hatid pa uwi ang kanyang anak ay pumunta na si Tin-chi sa kanyang sideline sa isang underground fight club. Pinapatakbo ito ni Sang na naglilingkod sa kanyang boss na si Frank, isang corrupt na real estate developer. Kinausap siya ni Frank na natuwa mula sa kanyang nalikom na pera mula sa kanilang mga negosyo. Gayunpaman pina-follow up niya kay Sang ang pag-acquire ng lupain na tinatatayuan ng paaralan. Samantala nilibot naman ng Kung Fu master na si Tin ng isang reporter na nagngangalang Lee sa lugar kung saan madalas nakatambay ang mga Kung Fu master. Sa lugar na ito ay si Ip Man ang pinakasikat at respetado. Nang kukuhanan na sila ni Lee ng litrato ay biglang tumawag sa telepono ang kanyang misis na si Cheng. Nakalimutan pala ng kumag na si Ip na meron siyang date sa kanyang misis. Humingi siya ng tawad at natuloy na ang picture taking. 1. Sa paaralan habang hinihintay ni Ip ang pagtapos ng klase ni Ching ay dumating din si Tin-chi sa lugar at binigyan siya ng medisina para sa mga pasa ng kanyang anak. Nag-uusap ang dalawa at napag-alaman nila na sa parehong paaralan sa Foshan pala sila natuto ng Wing Chun pero magkaiba sila ng teacher. Pag may oras daw si Ip ay gusto niyang humingi ng isang friendly match. Sounds good. Nang pauwi na sila Ip ay nakasense siya ng panganib nang makasalubong niya si San kasama ang ilang kalalakihan. Sa loob ng faculty ay pinwersa nila ang principal na ibenta na ang paaralan dahil gagawin daw itong commercial building ni Frank.
Tumanggi ang principal kaya naman ay sinaktan siya ni Sang ng paulit-ulit hanggang sa dumating si Ip at pinigilan ng mga kumag. Pinigilan niyang makatakas si Sang habang kinakausap niya ang mga pulis. Ngunit napilitan siyang pakawalan ng kumag ng bantaan ng mga kasamahan ni Sang ang buhay ni Miss Wong. Kaya naman ay wala nang naabutan ng mga pulis sa lugar. Sa labas ay nag-uusap sila Ip at Fatso patungkol sa patuloy na pagtaas ng crime rate sa Hong Kong. Gayunpaman ay maaasahan pa rin naman daw ang kapulisan pagdating sa mga kabuluhan. Inutos naman ni Sang sa kanyang mga bata na ikadena ang paaralan habang gabi pa. Dahil dito ay hindi nakapasok ang mga estudyante kinabukasan. Buti na lang ay pinatanggal ni Ip sa kanyang mga estudyante ang mga kadena. Nakita ng estudyante ni Ip na silik ang mga kumag na dismayado sa pagkatanggal ng kadena sa paaralan. Sa takot na baka bumalik ang mga kumag ay napagpasyahan ni Ip na bantayan daw nila hanggang gabi ang paaralan. Dumating na ang gabi at pinauwi na sila ng principal. Pero biglang dumating ng sandamakmak na tauhan ni Sang at nilusob ang paaralan. Dinepensahan nila Ip ang paaralan laban sa mga kumag na ito. Sa sobrang dami nila ay nagawa nilang mapasok at sunugin ang loob ng paaralan. Maging ang principal ay nakidnap nila. Buti na lang ay nadaanan ni Tinchi ang panginidnap habang siya ay nagtatrabaho. Niligtas niya ang principal gamit ang kanyang agresibong style ng Wing Chun. Nagtulong sila Ip Man at Tinchi na ubusin ang mga kumag sa lugar. Lumipas ang ilang oras ay tuluyan ng napula ang sunog sa paaralan sa tulong ng mga estudyante ni Ip. Nagpasalamat ang mga residente kay Ip at sa kanyang mga estudyante. Nakita at nagselos si Tinchi dahil dito. Sinabi ni Ip sa kanyang misis na dahil kulang sa manpower ang kapulisan ay kailangan nilang bantayan gabi-gabi ang paaralan mula sa mga kumag. Dahil dito ay nagselos at nagtampo si Cheng sa kanya kaya naman ay hindi siya nakascore sa gabing ito. Tinanta naman ni Tinchi na magrenta ng espasyo para sa pinapangarap niyang Wing Chun School ngunit tinanggihan sila ng landlady nang malaman na isa lamang siyang tagatulak ng rickshaw. Nakiusap naman si Fatso sa kanyang boss na mag-focus na sila sa kaso nila San. Tumanggi ang kanyang boss at dahil dito ay nalaman niyang bayad ang kumag nila San at kanyang boss na si Frank. Habang gumagawa naman ng gawaing bahay si Cheng ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa tiyan. Pumunta siya sa Mercury at bumili ng gamot. Pinuntahan naman ni Master Tin si Ip at humingi ng tawad dahil dating estudyante pala niya ang kumag na si Sang. Sa galit ay pinuntahan ni Tim kasama si Ip ang lugar ni Sang. Doon ay agad niyang pinagalitan at sinigawan si Sang. Nagsagutan ng dalawa na umabot sa pagsampal ni Tim kay Sang. Dahil dito ay tinangka siyang saksakin ni Sam pero buti na lang ay mabilis siyang sinagip ni Ip. Nagpatawag ng backup si Sam pero bago pa man matuloy ang gulo ay dumating si Fatso sa lugar at pinigilan ang buong pangyayari. Sa tirahan ni Ip ay sinabi ni Fatso na malabo nang umusad ang kaso laban kina Sam dahil bayad nila ang kanyang boss. Dahil dito ay na-frustrate si Ip sa kanya. Gabi na naman nang makauwi si Ip at na-miss out na naman niya ang hapunan kasama ang kanyang pamilya. Bago matulog ay nag-iwan siya ng note kay Cheng na tahiin ang kanyang natanggal na butones. Kinabukasan ay hindi niya ito ginawa dahil sa tampo at kanyang tinatagong karamdaman. Sinabi ng doktor sa kanya na merong tumutubong tumor sa kanyang tiyan. Nanlumo siya sa diagnosis na ito at tinangkang sabihin na ito sa kanyang mister ngunit nagbago ang kanyang isip nang makitang ini-enjoy pa ni Ip Man ang pagiging idolo ng masa. Nasaksihan ni Sang ang lupit ni Tinchi sa Wing Chun at tinalok siya ng trabaho. Para sa kanyang pangarap ay tinanggap ni Tinchi ang trabaho kung saan pinuntahan at walang awa niyang ginulpi ang walang kalaban-laban na si Master Tin. Kinausap naman ni Cheng si Ip kung saan napapayag niya si Ip na sumabay na sa hapunan ng kanilang pamilya. Nang sasabihin na niya ang patungkol sa kanyang sakit ay biglang tumawag ang isang nurse na nagsabing sugatan daw si Master Tin at gusto siyang makita nito sa ospital. Hindi niya alam na ang lahat ng ito ay plano pala ng kumag na si Sang. Sa paaralan ay kinidnap nila ang ilang mga bata kabilang na sila Ching at Fong. Sinubukan silang pigilan ni Lick pero hindi siya umubra. Sinabi ni San sa kanya na papuntahin ng principal sa bangkalan dahil kung hindi ay ibebenta niya ang mga bata. Matapos bisitahin si Master Tin sa ospital ay nanginig ang itlog ni Ip Man nang malaman niya mula kay Miss Wong na nakidnap ang kanyang anak. Sinugod ni Ip ang lugar kung saan inaasahan niya ang isang matinding bakbafan. Sa halip ay pinapuhan ni San si Ching mula sa kulungan at binantaan ang buhay nito. Dahil dito ay sumunod si Ip sa kanyang utos na bitawan ng yantok at lumuhod. Dumating si Tinchi sa lugar at sinabing nadamay ang kanyang anak. Pinalaya nila si Fong at umalis na ang mag-ama sa lugar. Sa daan ay nakaramdam ng konsensya si Tinchi. Pinatawag din San ang kanyang mga na-recruit na Kung Fu fighters at pinalaban kay Ip Man.
Nagkaroon ng matinding bakbakan sa buong lugar. Samantala bumalik si Team Chi sa lugar para sagipin ang mga bata. Habang nakikipaglaban ay sinundan ni Ip Man si Sang na patuloy pa rin sa pagkidnap kay Ching. Sa huli ay nagawa niyang maligtas ang kanyang anak. Nadepensahan naman ni Team Chi ang mga bata hanggang sa dumating ang mga pulis para hulihin ang mga kriminal. Sa kasamaang palad ay maging si Team Chi ay hinuli. Kinuha na naman ang litrato ni VC Ip kasama si Ching. Mangniyak-niyak si Ching nang makita muli ang kanyang anak. Sinampan niya si Ip na nangakong hindi na ito mauulit pa. Pagtapos ay nagawa ng sabihin ni Ching sa kanya na meron siyang cancer. Humingi sila ng second opinion kung saan sinabi ng doktor na meron nga siyang late-stage cancer na imposible nang magamot dahil ito ay kumalat na sa kanyang katawan. Estimate ng doktor ay meron na lamang 6 na buwan si Ching para mabuhay. Tinupad ni Ip ang kanyang pangako at sumabay na sa hapunan ng kanilang pamilya. Na-frustrate naman si Frank nang mabasa sa dyaryo na si Ip Man ang dahilan kung bakit hindi niya makuha-kuha ang inaasam niyang lupain. Sa galit ay nagpakawala siya ng mga suntok kay Sang na tila ba siya si Mike Tyson. Pagtapos ay sinibat niya sa trabaho si Sang at inutusan naman niya ang Muay Thai warrior na si Cho para galpihin si Ip. Habang nasa loob ng elevator si Ip at Cheng ay biglang pumasok ang kumag at biglang umatake. Nagkaroon ng matinding laban sa loob ng elevator kung saan nagawang protektahan ni Ip ang kanyang misis. Nagpatuloy ang laban sa labas nito. Sa bawat palapag ay hindi makabawi si Cho sa ibang level na Ip Man na nakatapat niya. Patuloy siyang nalaglag hanggang sa first floor kasama ng nanininig niyang mga itlog. Sa huli ay napilitan siyang umalis at bumalik ng Thailand. Pagtapos ay tumuloy na ang dalawa sa kanilang date. Sinabi ni Fatso sa kanya ang patungkol kay Frank na kakuntsaba ng kanyang boss at pasimuno ng lahat ng kabuluhan sa paaralan. Agad niyang pinuntahan ang lugar ni Frank na nagbigay sa kanya ng offer na kapag tumagal siya sa kanilang laban sa loob ng 3 minuto ay titigilan na niya ang panggugulo sa paaralan. Nagsimula na ang laban at agad nang ninig ang mga itlog ni Ip Man sa lakas ng mga suntok ni Frank na para bang sinapian siya ni Mike Tyson. Gumamit siya ng sikretong teknik ng Wing Chun kung saan nagawa niyang makabawi laban kay Frank. Ginamit niya ang kanyang mga siko para depensahan ang kanyang sarili mula sa mga suntok ni Frank. Sa huli ay muntik nang mauna si Ip sa kanyang misis pero buti na lang ay tumunog na ang alarm at natapos na ang kanilang laban. Samantala nagawa naman ni Team Chi na makarente na ng espasyo para sa kanyang school. Nabasa niya sa dyaryo ang isang article patungkol sa kabayanihan ni Ip Man kung saan hindi siya nasama. Tinuntun niya si Lee na nagsulat at kumuha ng litrato sa dyaryo. Nag-request siya na sulatan rin siya ng article para ma-promote ang kanyang school. Tumanggi si Lee dahil wala pa siyang napapatunayan kaya naman ay nilapitan niya ang isang master sa lugar at kinalaban ito. Gamit ang kanyang agresibong Wing Chun ay hindi umubra ang master sa kanya. Kinuhanan siya ni Lee ng litrato at lumipas ang maraming linggo ay kinalaban at tinalo niya ang mga Kung Fu Master sa Hong Kong. Maging si Master Lo ay walang nagawa laban sa kanya. Mabilis siyang sumikat sa Hong Kong dahil sa kanyang paglaban sa mga master. Nagkaroon siya ng sponsor at nagawang magpatayo ng sarili niyang lugar para sa kanyang school. Nagpatawag siya ng media at doon ay opisyal niyang hinamon si Ip Man sa isang laban na magpapatunay kung sino sa kanila ang tunay na Grandmaster ng Wing Chun. Nabasa ni Ip sa dyaryo ang kanyang hamon pero nilagpasan lang niya ito at binasa lang ang mga funny stories para maibahagi sa kanyang misis. Habang naghihintay ang sambayanan sa kanyang sagot kay Team Chi ay mas pinili niyang gamitin ang kanyang oras kasama ang kanyang misis. Pumunta rin siya sa isang dance instructor na walang iba kundi si Bruce Lee. Nagkaroon sila ng kasunduan na libre na ang lesson kapalit ng pagtanggap ni Ip Man kay Bruce Lee bilang estudyante. Dumating na ang araw ng laban nila Ip Man at Team Chi ngunit lumipas na ang maraming oras ay hindi pa rin nagpapakita si Ip Man. Hindi nila alam na ibang bakbakan ang ginagawa ni Ip sa mga oras na iyon. Dahil sa kanyang hindi pagsipot ay tinuring na si Team Chi bilang Grandmaster ng Wing Chun. Samantala habang sila ay nagsasayaw ay biglang nahimatay si Cheng. Sinabi ng doktor na lumala na ang kanyang kondisyon at kailangan niyang ma-confine sa ospital. Nilaan ni Ip ang kanyang bawat araw sa pag-aalaga kay Cheng na patuloy ring lumalala ang kondisyon. Isang araw ay pinadala niya kay Cheng ng isang mensahe para kay Team Chi. Nang mahina na si Cheng ay nag-family picture sila.
Sinabi niya kay Ip na nagpadala siya ng mensahe kay Team Chi para mag-schedule ng private match. Sa huli ay nag-request siyang mapanood muli si Ip mag-training. Dumating na ang araw ng laban at sa unang parte ay gumamit sila ng yantok. Naging tabla ang laban ng parehong masira ang kanilang mga yantok. Nagpalit sila ng sandata at nagsimula na ang ikalawang parte ng laban. Naging tabla ulit ang laban at sa ikatlong parte ay gumamit na sila ng Wing Chun. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng dalawang styles ng Wing Chun. Tinamaan ni Ting Chi ang mata ni Ip Man na dahilan para gamitin na lang niya ang kanyang pandinig para ilagan ang mga atake ng kalaban. Nagkaroon siya ng opening at nagpatama ng malakas na liver shot kay Ting Chi na naging dahilan para siya ay tumumba at sumuko sa laban. Winasak niya ang kanyang titulo at inamin na si Ip Man talaga ang tunay na Grandmaster. Taong 1960 ay namayapan na si Cheng pero patuloy pa rin siyang nabubuhay sa alaala ni Ip Man na ipinagpatuloy rin ang kanyang legacy sa Hong Kong. 1964 sa Hong Kong ay na-diagnose si Ip Man na merong throat cancer dahil sa madalas niyang paninigarilyo. Nag-suggest ang doktor ng chemotherapy pero tila ba gusto na ring sumunod ni Ip sa yumaon niyang asawa na si Cheng. Pumunta ang Amerikanong si Bibi sa paaralan ni Ip Man at doon ay tinanong niya kung nasaan si Ip. Dahil hindi siya maintindihan ng mga Chinese ay nagkaroon ng saglit na pagkakainitan at laban. Dumating si Ip at niligtas ang kanyang estudyante. Na-excite si Billy nang makita siya at sinabing isa siya sa mga estudyante ni Bruce Lee. Pinabibigay daw ni Bruce ang bagong published niyang libro at isang plane ticket bilang imbitasyon sa kanya sa paparating na karate tournament sa Amerika. Nagpasalamat at tumanggi si Ip dahil wala siyang oras para dito. Sa isang school ay napaaway ang bunsong anak ni Ip na si Ching. Dahil ilang beses na siyang laman ng kabuluhan ay in-expel na siya ng principal at wala nang nagawa ang pakiusap ni Ip. Nag-suggest ang principal na ipadala si Ching sa abroad para doon mag-aral. Sa kanilang tirahan ay makikitang hindi sila magkasundo ng kanyang anak sa kadahilan ng ayaw niyang mag-aral at pinipilit lang siya ni Ip. Dumating si Fatso na pinakiusapan ni Ip na alagaan ang kanyang anak habang siya ay nasa San Francisco para maghanap ng school para kay Ching. Nang marinig ito ay nagalit si Ching at pasigaw na sinabi kay Ip na ayaw nga niyang mag-aral at ang pangarap daw niya ay magturo rin ng kung fu kagaya ng kanyang ama. Sinampal siya ni Ip at agad namang namagitan si Fatso para pigilan sila. Pagtapos ay pumunta na si Ip sa kanyang flight at kinabukasan ay narating na niya ang San Francisco. Sa airport ay sinundo siya ni Kan na sa San Francisco na nakatira. Sa biyahe ay sinabi niyang kailangan munang makakuha ni Ip ng recommendation letter mula sa Chinese Benevolent Association o CBA na matatagpuan sa Chinatown. Nang makarating sila sa Chinatown ay agad nilang pinasok ang headquarters ng CBA at doon ay sinalubong sila ng caretaker ng lugar na si Guai. Nagulat naman si Ip nang makita si Master Lo na sa San Francisco na rin pala nakatira. Pag-upo ay pinakilala siya ni Lo sa ibang mga masters pati na rin sa chairman ng CBA na si Master Wan na isang Tai Chi master. Sinabi ni Master Wan na isa palang paglabag sa kanilang patakaran ang ginawa ni Bruce Lee na magturo ng Chinese Kung Fu sa mga Amerikano. Ang malala pa daw ay nag-publish pa siya ng libro sa wikang Ingles para sa mga Kano. Dahil dito, lahat ng mga master sa CBA ay may matinding galit kay Bruce Lee. Para makuha ni Ip ang recommendation letter ay kailangan daw muna niyang itakwil si Bruce bilang estudyante. Tumanggi si Ip at sinabing gusto lang naman ni Bruce na palawakin ang kasikatan ng Kung Fu. Nagkainitan ng dalawa kung saan nagtulakan sila ng tray sa isa't isa. Sa huli ay nabasag ito at napilitan si Ip na lisanin ang lugar. Tinawagan niya si Fatso at tinangkang kausapin si Ching ngunit ayaw pa rin siyang kausapin ng kanyang anak. Pumunta naman ang anak ni Master Wan na si Yona sa kanilang Tai Chi practice. Makikita sa kanyang mukha na wala siyang interes sa Tai Chi at pinipilit lang siya ng kanyang ama. Kinabukasan ay nakiusap si Kan sa kanyang boss na gawa ng recommendation letter si Ip. Sa kasamaang palad ay tumanggi siya. Kaya naman ng maggabi ay pumunta siya sa karate tournament kung saan kalahok ang estudyante niyang si Bruce Lee. Dito ay pinakita rin niya ang kanyang technique na 1-inch punch. Sa isang painan ay sinabi niya kay Bruce ang patungkol sa recommendation letter. Sinabi naman ni Bruce na huwag siyang mag-alala dahil meron siyang estudyanteng abogado na makakatulong sa problemang ito. Pagtapos ay pinakilala niya kay Ip ang Marine Sergeant na si Hartman na may layuning i-introduce ang Wing Chun sa mga kapwa niya Marine. Biglang pumasok ang mga black belt sa kainan at minaliit ang kung fu nila Bruce. Let's take it outside. Dinala nila sa labas ang kanilang away at doon ay sabay-sabay nilabanan ni Bruce ang tatlong black belt. Biglang nagpakita ang isang black belt karate champion at hinamon si Bruce sa isang one-on-one.
Nagkaroon ng matinding laban kung saan nanginig ang mga itlog ng karate champion. Sa frustration ay nilabas na niya ang matigas ng nunchuck at muling inatake si Bruce. Wala pa rin itong nagawa at muling naninig ang itlog niya nang makitang mas expert si Bruce sa paggamit nito. Natuloy ang laban kung saan tuluyan ng na-overpower at natalo ang karate champion. Kinabukasan sa isang school ay nagkaroon ng isang cheer dance routine kung saan napili ng coach si Yona bilang cheerleader. Nanginig ang itlog ni Becky at nagreklamo sa coach na baguhin ang kanyang desisyon ngunit hindi siya pinagbigyan nito. Samantala sa parehong lugar ay dala-dala na ni Ip Man ang recommendation letter mula sa estudyante ni Bruce Lee. Kinausap siya ng principal na nagsabing ng tinatanggap lang nila ay recommendation letter mula sa CBA. Dahil dito ay malungkot na lumabas ng office si Ip. Sa labas ay sinalubong at binuli ni Becky si Yona ngunit gumanti lang ng insulto ang dalaga. Kaya naman ay pinaabangan niya sa kanyang mga boyfriend si Yona at nang papalabas na siya ng gate ay bigla siyang inano ng mga ito. Dahil dito ay nagawa siyang saktan ni Becky ng paulit-ulit hanggang sa makatsyempo siya at makatakbo. Nahabol siya ng mga ito at ginawa na ni Becky ang kanyang plano na gupitan si Yona. Nakapalag siya at nagawang masugatan ng pisngi ni Becky. Nang papalis na siya ay muntikan ng maipit ng gate ang kanyang braso pero buti na lang ay dumating si Ip Man at sinalo ang impact nito. Nagkaroon ng saglit na laban kung saan nagawa niyang mapatakbo ang mga kumag. Sa bus ay nakita niya ang sinapit ng braso ni Ip at inimbitahan siyang gamutin nito sa kanilang bahay. Napag-alaman din ni Ip Man na si Yona ay anak pala ni Master Wan na tumangging magbigay sa kanya ng recommendation letter. Pagdating doon ay sinampal at pinagalitan si Yona ni Wan. Sinabi ni Ip na pinagtatanggol lamang niya ang kanyang sarili pero paliwanag ni Wan ay kailangan nilang magpakumbaba sa mga Amerikano dahil anumang oras ay pwede silang ipa-deport ng mga ito. Inakala rin ni Wan na ginagamit ni Ip si Yona para makakuha ng recommendation letter mula sa kanya. Kaya naman ay hinamon niya sa isang one-on-one si Ip Man at kapag nanalo daw siya ay walang angal niyang ibibigay ito sa kanya. Nagsimula na ang laban sa pagitan ng Wing Chun at Tai Chi. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng dalawang master. Napansin ni Wan na may iniinda sa braso si Ip Man kaya naman ay siya na ang nag-adjust at naglaban ng dalawa gamit ang isang braso. Sa huli ay naudlot ang laban ng dalawa nang biglang nagkaroon ng lindol sa lugar. Nang matapos ito ay sinabi ni Ip Man ang katotohanan na hindi siya pumunta doon para sa letter. Sa halip ay gusto lang niyang protektahan si Yona hanggang makauwi. Dahil dito ay tumibok ang puso ni Master Wan para sa kanya. Sa labas ay naisip ni Ip na tulad ni Master Wan ay sobrang strict rin niya sa kanyang anak. Nagsumbong naman si Becky sa kanyang nanay at sinisi pa nga si Yona. Dahil dito ay tinawagan niya ang kanyang asawa na si Walter na isang immigration officer. Kinagabihan ay lumabas si Ching para kumain ng Paris overload kaya naman ay hindi siya nakausap ni Ip sa telepono. Kinabukasan ay dinala ni Hartman ang isang Wing Chun dummy sa base ng mga Marine para i-introduce ang Wing Chun sa kanila. Nakita siya ng Marine Sergeant na si Barton at pinagbawalan na gawin ito. Gayunpaman ay hinamon siya ni Barton na kung matatalo niya ang karate instructor ng mga Marine na si Colin ay papayagan na siyang i-incorporate ang Wing Chun sa training ng mga Marine. Naglaban na ang dalawa kung saan madali lang siyang natalo ni Colin. Dahil dito ay muling minaliit ni Barton ang Kung Fu at sinabing karate talaga ang pinakamalakas sa lahat. Pinuntahan naman ni Yona si Ip at binigay ang recommendation letter. Napansin ni Ip na pineke lang niya ang pirma nito kaya naman ay agad niya itong pinunit. Nag-uusap ang dalawa kung saan nalaman niya na cheerleading ng passion ni Yona kaso lang ay pinipilit siya ng kanyang tatay na matuto ng Tai Chi. Dahil dito ay naisip niya na ganoon rin siya kay Ching na pinipilit niyang pag-aralin kahit alam niyang Kung Fu ang passion nito. Sa huli ay inimbitahan siya ni Yona sa paparating na Mid-Autumn Festival sa Chinatown. Nakauwi naman mula sa kanyang biyahe si Walter at nakita ang sinapit ng kanyang anak. Dahil dito ay nakaisip siya ng madilim na plano laban sa pamilya ni Yona. Pinakita naman ni Hartman sa kanilang Master Sergeant ang Chinese Kung Fu. Bumilib siya at pinayagan si Hartman na mag-record ng footage mula sa gaganaping festival sa Chinatown. Nalaman ni Barton ang lahat ng ito at sa takot na mahaluan ng Kung Fu ang kanilang karate training ay inutusan niya si Colin na pumunta sa festival at gumawa ng alam niyo na. Kinagabihan ay naganap na ang piyesta na dinaluhan naman ni Ip Man. Nakita at binati siya nila Hartman at Yona na tuwang-tuwa nang makita ang idol niya. Samantala pinasok naman nila Walter at ilang immigration officers ang CBA at dinakip si Master Wan. Agad nalaman ni Guy sa kanilang kapitbahay ang patungkol sa pagdakip kay Master Wan. Inistorbo naman ni Colin ang piyesta at pinakita sa lahat ang lakas ng kanyang karate.
Nanginig ang mga itlog ng mga Chinese sa paligid. Pagtapos ay minaliit at hinamon niya ang mga master sa isang laban at agad namang nag-volunteer si Master Lo dito. Tinapos ni Colin ang laban sa pamamagitan lang ng 2 atake. Sunod na nag-volunteer naman si Master Chu. Sa huli ay hindi rin siya umubra. Sunod na sumubok si Master Chang at nagsimula na ang laban. Nagawa niyang patamaan ng ilang atake si Colin pero sa huli ay hindi rin siya umubra. Nang tatapusin na siya ni Colin ay biglang sumugod si Ip Man at sinagip siya. Nanginig ang itlog ni Colin sa galing ni Ip Man. Nagpatuloy ang kanilang laban na nauwi sa pagkatalo ni Colin. Agad siyang dinala ng kanyang mga estudyante sa ospital habang nag-cheer ang mga Chinese. Dumating si Guy at sinabi kay Yona na dinakip ng immigration officers ang kanyang tatay. Kaya naman ay nagmadali silang puntahan ito. Nagalit si Barton nang makita ang sinapit ni Colin. Kaya naman ay naisip niyang maghiganti sa mga master ng CBA. Inamin naman ni Walter na set up lang ang pagdakip sa kanya at inutusan daw niya ang mga immigration officers na i-raid ang CBA at dakipin ang mga miyembro nito. Nang makarating sila sa immigration office ay bigo silang makita si Master Wan doon pero buti na lang ay binigyan sila ng tip ni Billy na magkakaroon ng raid sa CBA sa gabing ito. Nauna nang makapunta sa CBA si Barton at doon ay walang awa niyang inatake ang mga Kung Fu master sa lugar. Napilitan rin ng isang master na ibunyag ang tinaroroonan ni Master Wan. Pagpunta naman nila sa CBA ay naabutan na lang nila ang kaawa-awang sinapit ng mga master. Gayunpaman ay nagawa pa rin nilang iligtas sa mga ito sa raid ng immigration officers na wala nang naabutan sa lugar. Dinala ni Ip ang mga master sa lugar ni Bruce Lee para doon muna magtago. Natunto naman ni Barton ang lugar kung nasan si Master Wan at doon ay pinwersa niya si Walter na ilipat sa mga marine ang kustodiya ni Master Wan. Sinabi niya na natalo na niya ang lahat ng master sa CBA at siya na lang ang kailangan niyang talunin para mapatunayan na mas malakas talaga ang karate kaysa sa Kung Fu. Dumating si Yona sa lugar at nagmakaawa kay Walter na palayain na ang kanyang ama. Pinagtanggol niya ang karapatan at reputasyon ng mga Chinese sa pagtanggap sa hamon ni Barton. Ginising ng officer ang lahat ng mga marine para masaksihan ang gaganaping laban. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laban. Sa umpisa ay nagawa ni Wan na makalter ang mga atake ni Barton. Pero sa huli ay mas nanaig na ang lakas ng kumag. Tumangging sumuko si Master Wan kaya naman ay pinilay siya ni Barton. Nang hindi na siya makatayo ay muli niyang minaliit ang Kung Fu at sa huli ay tuluyan na niyang pinagpahinga si Master Wan. Sa lugar ni Bruce ay nagpasalamat at humingi ng tawad ang mga master sa kanya. Tumawag si Hartman at sinabi ang patungkol sa sinapit ni Master Wan na kasalukuyang nasa ospital. Doon ay nakita ni Ip Man ang hinagpis ni Yona sa sinapit ng kanyang ama. Pagtapos ay tumawag siya sa kanilang bahay kung saan narinig ni Ching ang ringtone pero ayaw niya itong sagutin. Buti na lang ay dumating si Fatso at sinagot ito. Sinabi ni Ip Man sa kanya na meron siyang cancer kaya naman ay pinwersa ni Fatso si Ching na kausapin ang kanyang ama. Sa una ay nagpumiglas pa ang kumag pero nang malaman niyang may cancer ang kanyang ama ay nagkandaripas siyang puntahan ng telepono. Sinabi ni Ip Man sa kanya na tuturuan niya si Ching ng Kung Fu kapag nakabalik na siya. Kinabukasan ay dinala siya ni Hartman sa base ng mga marine at doon ay sinabi niya kay Barton na si Ip Man ang tumalo kay Colin at hinahamon siya nito sa isang laban. Tinanggap niya ang hamon at nagsimula na ang laban. Nagkaroon ng matinding laban ng dalawa kung saan nagpalitan sila ng mga atake. Nagawang ma-overpower ni Barton si Ip Man at mapabagsak. Minaliit at tinrush talk niya si Ip Man habang siya ay nakatumba. Bumawon siya at natuloy na ang laban. Muli silang nagpalitan ng malalakas na atake. Sa huli ay literal na nanginig ang itlog ni Barton at pinuruhan din ni Ip Man ang kanyang lalamunan. Dahilan para bumagsak siya at mahirapang huminga. Dinala siya sa sickbay at pinalakpakan naman si Ip ng mga marine. Binigay naman ni Master Wan sa kanya ang recommendation letter. Nag-abot rin si Yona ng mga regalo para sa kanya. Pagtapos ay umuwi na siya sa Hong Kong kung saan agad siyang sinalubong ni Ching. Sinabi ni Ching na passion niya talaga ang Kung Fu at malugod namang sinuportahan nito ni Ip. Lumipas ang ilang araw ay tinuruan na niya ng Wing Chun si Ching. Pinavlog rin niya sa kanyang anak ang lahat ng ito. Taong 1972 ay pinuntahan ni Bruce Lee ang lawmay ni Ip Man na namatay na dahil sa throat cancer.
Gayunpaman kahanga-hanga talaga ang legacy na iniwan ni Ip Man sa mundo ng Kung Fu.